Tina Talks and DJ Brian Podcast. Darn! Start na tayo. Hindi ko pala na-record yung kanina. Ang dami natin na pag-usapan. Ani. Kamusta? Bakit di ba kahapon work from home ka? Bakit ka pagod? Hindi, nung nakaraang mga araw, sobrang pagod dahil dami-daming trabaho. Dami-daming ginawa sa office. As in, mayat maya yung puro rush pa man. Kasi nga 4 times week na lang kayo. Executive order, memorandum, Diyos may. Sabi naman. O sige, wag muna tayo sa mga serious na yan. Ayan na nga. Eh, ba, ikaw man nag-bring up yan. Kamusta lang? Pero, ano muna tayo ngayon? Chill muna tayo ngayon. Magkwento muna tayo ng mga... Kasi, Pasok muna tayo. mag-usap muna tayo na maayos dalawa. Mga past few episodes natin. Mga numbers, prices. Oo, napansin ko nga pati sa ano natin ngayon, sa flow natin, wala tayong news ha. Yes, so wala muna tayong news para medyo chill muna ang vibes natin. Kasi I realize lahat ay on vacation. Well, hindi naman yung mga working, but yung mga estudyante natin dyan, vacation sila ngayon. Yeah. So kumikita ang kabuhayan ng ano mo, Little Siki. Of course, kasi wala silang eskwela. So sa amin muna sila pinagkakatiwala ng mga nanay. Actually, next episode natin, pag-uusapan natin yan. Because this month we are celebrating autism awareness. So, parang masarap mag-invest diyan sa negosyo mo. No? Actually, meron akong meeting today regarding that. Magkakaroon kami ng outreach program sponsored by our OFWs. Oh, di ba? So, next episode na yan. Ngayon, chill muna tayo, relax. Kwento muna tayo ng pag-uusapan natin ng mga napaka-importanting pangyayari sa buhay natin. At yan, ang mga kahihiyan sa buhay natin. Mga kahihiyan sa buhay natin. Oo, kasi minsan, meron tayong mga experiences na nakakahiya, tapos ngayon, pag iisipin natin siya, parang nakakatawa na lang. Tapos pag shinare mo siya, you realize na, ay, hindi lang pala ako, ikaw din pala. O, diba? Kung ikaw meron kang paoli dyan na aso, sana hindi nyo naririnig yung pamanok dito sa akin. Nakikisabay eh. Hindi ko alam na nag-aalaga ka na pala ng sasabungin ngayon. Kailangan si crisis. Sabong-sabong na lang para Kailangan mo ba ng mananari? Uy, ano yun? Hindi ko alam yun. Yung naglalagay ng tari doon sa manok kapag magsasabong. Hindi. Yung tari, yung matalas na parang kutsilyo. Oh. Tari ang tawag doon. So, grabe napaghahalataan. Uy, tatay ko kasi dati sa bungero. Ay, totoo. Sumasama ka? Ay, oo, naalala ko. Oo, kasi sumasama ako dahil masarap yung lechon manok doon sa labas. Yun yung patay na manok. Hindi, talaga may nagbebenta tas native. Akala ko yan yung mga namatay na manok na Ang tawag doon sa namatay na manok tapos inuuwi. Ihag. Oh, alam din yun. Okay. Hindi yun. So, ang topic natin ngayon ay paano magsabong. Mga nakakahiyang sitwasyon ng buhay natin in the past, mga nakakahiyang pangyayari na... Kwento mo na yun sa'yo kasi wala ako niyan. Ay, hindi ka na perfect. Perfect mo ang life mo. Ano nga? Sige, go. Sige, unahin na natin sa mga kwentong nakakahiya. Most embarrassing moment in public. Meron ka ba niyan? Parang wala.
Actually, yung flow natin, pinag-aaralan ko kanina. Sabi ko parang iniisip ko ano ba i-share ko dito kasi parang wala nga akong maisip. actually ako, meron naman ako, pero very few. Pero, alam mo kung anong age, feeling ko ikaw din eh. Kung anong age na damay-damay yan. Feeling ko ikaw din. Feeling ko ikaw din. Nung bata, marami. O, hindi ka na nadumi sa ano mo, sa luwal, sa lawal. Hindi ako madumi. Oo, ang Pero talaga. meron ako naalala na. Yan, tayo eh. Sa Sa mga, school. okay. School, di ba merong playground? Bakit? Wala pa nga, natatawa na ako. Okay, playground. Tapos, parang grade 4 ata ako nun. Hindi ako nagbi-brief. Nag-slide ako. Ala! Nasa akong babae dun sa baba. So, alam mo na yon, nakita nila si Junji. Yung babae, pag slide mo, bakit nawarat yung short mo? Ganon? Hindi nawarat. Kasi syempre yung yung siwang doon sa shorts. Ang maluwag. Wag, oo. So, nakita nila si Junjun. Nagtawa ka na sila. Akala ko naman, pag slide mo, nahigit yung Hindi. shorts mo, di masakit. Hindi. Pero pagbaba ko kasi, nagtatawa na sila. Ba't tumatawa kayo? Tapos, yun ako, ininto nila. Nakita nila. Ako naman, Hindi na ako nag-slide. ako, embarrassing moment. Pero bata pa kasi ako noon eh. Parang kapapasok ko lang sa daycare ba yun? Basta maliit pa ako noon. Oh, may memory ka na ha? Naalala mo na? Of course, matalas si memory ko eh. Oh, wow. Minom ako ng vitamins. Anyway, parang nagsa-start pa lang yung class, kuya. So, pag start pala ng class, laro-laro muna. Basta alam ko yung nilalaro namin, nakahawak kami, tas ikot-ikot. Tapos yun, kakasimula pala ng klase, naglalaro nga, yun yung parang first part, siguro warm up ng teacher. Napaihina ako agad. Sa panty mo? Sa palda mo? Ganyan? Oo, di all throughout ng klase, nakaupo na lang ako at ang panghigaw, ganon. Yun, ganon. Yun yung akin. Buti nga lang wala akong experience na ganyan. Oh. Yung napupo ka sa school or ganyan, nakatubig ka sa Ako naihi. Naihi ako sa panty ko. Sobrang na-excite siguro ako maglaro. Eto, wrong send. Actually sa akin, nagtatrabaho na ako nito. Wrong send message. Tsaka yung awkward encounter with the boss. Lately lang yan eh. Later, kasi ngayon na lang may mga chat-chat, Yes. mga text. Actually, text Diba? pa yun eh. Ay, hindi. Iniisip ko nga kagabi, sabi ko, bakit nga ba text? Kasi nga, nung sa work namin, hindi kami pwedeng mag-browse na naka-block yung mga social media. Bawal kami mag-social media within sa work premise namin. So, nag-text ako sa boss ko na mag-half day ako kasi I'm not feeling well. Yung ating gas-gas na reason. Tapos, chinat ko yung tinext ko yung best friend ko supposed to be. Para alam ko na. Sabi ko, punta ka sa bahay. Mag-half day ako. Tambay ka sa bahay. Doon ko din na-send sa boss ko. Buti hindi mo nasabi na party tayo. Buti nga. Actually, hindi naman masama yung pakiramdam ko. Gusto ko lang talaga mag-half day, magpahinga. Kasi sobrang, parang napagod ako sa operations during that day. Tapos wala naman ako masyadong gagawin. Gusto ko lang magpahinga. Tapos wala kasi akong kasama sa bahay, di ba, kuya? Siyempre, nag-work yung asawa ko nun. Kaya pinapunta ko yung best friend ko. Gabi! Sabi ko, punta ka sa bahay. Half day ako. Tapos balik ka muna dun. Sabi ko, oh my God! Ang reply na ng boss ko, okay. Kasi walang unsend doon. Oo, walang unsent kasi sa babawi.
Oo, ngayon sa Messenger kapag hindi pa na-read, pwede mo pa i-unsend Oo, eh. pwede mo pang burahin. Oo. So yun, sabi ko Kaya talaga, maganda yan. ako, ako pa naman ang bossing sa opisina namin. Oh, di ba? Very good talaga. Kaya naman yung kwento mo na awkward encounter. Ano ba? Ang ganon. Parang wala. Awkward encounter. So, Ikaw ba? meron ka imi-meet na minamit ka na hindi mo dapat gustong i-meet. Ganyan? I guess so. Maybe may past kayo. Ikaw! Marami kang past! Awkward ba? Hindi naman ako awkward sa kanila. Ay, sus! Wow, kaya na. Ay mo. Or meron kang minsan kasi ikaw lang naman dun sa tao wala eh. Meron kang iniiwasan na conversation dun sa tao na yun. Kaya mo siya or meron kayong last communication na wala kayong proper closure, parang ganon. Maisip. Naku, buti pa yung mga manok. Talagang- Maraming sinasabi. Pero in fairness, hindi ko narinig yung mga alaga mo, ha? Mabuti naman. Ako Ano yung- siguro, well, again, going back to sa teenage years ko, yung syempre yung pag magkit, ay! Oh my God. Alala ako. Sige. Okay. Single pa ako Interesting. nito. Oh my gosh! Alala ko. Parang kasi hanggang ngayon, nung pag naalala ko, parang lupa, kainin mo na ako. Ganitin. Meron kasing nanliligaw sa akin. Ay, talaga, ganda-gandahan muna tayo. Wow. Yung nanliligaw sa akin. Tapos, sa malayo siya nag-work. Pero dyan lang din sa Palawan. Naku, sana hindi siya manood. Alam niya na ba na kung sino yan siya? Kapag narinig niya to, alam niya kung sino siya. Pero hindi niya, Wait lang, ex pa to? hindi naging ex. Ang ligaw lang. Ligaw-ligaw lang. Sige. Hindi natuloy ang lahat. Anyway, Okay. so nanliligaw siya sa akin. Pero hindi siya sa city, kuya. Mas di na ako gabanggit. Basta sa ibang munisipyo siya, nag-work. Tapos, meron siyang best friend. Na friend ko din. Circle of friends kami talaga. Ngayon, itong si best friend, siya yung lagi nakakasama namin. Tapos, mabait kasi si best friend. Christian. Gusto mo si best friend? Nanligaw si best friend. Di ko naman siya nagustuhan agad. Nanligaw din sa akin si best friend. Taray, ganda. Si niya ay nanliligaw din. Oo, pero hindi niya alam. Okay. Sige, go. Oo. Kasi may ganun sa voice na parang, may ganun sa voice na parang pag nagsabi na, oy, halimbawa, barkada tayo kuya, pareho tayong boy. Uy, liligawan ko si ganito So since ako unang nagsabi, ikaw mag-step back ka na. Di ba ganun yon? Ganun kayo sa mga lalaki. Lalo pat pag best friend kayo. So yun yung nangyari. Parang, to cut the long story short, mas na-develop nga ako. Syempre, sa dito na laging nakakasama, lagi kami nag-jogging ko, no? Ngayon, mag-jogging kami. So, nag-meet kami sa isang donut store dyan. Di ba usually glass lang yon. So, doon kami nakaupo sa table na glass. Kita yung street. Pero may inaantay pa kami. Kasi ayaw namin na kami lang dalawa. Kasi ligawan stage pa lang naman yun during that time. Hindi pa date. Oo. Parang group dates pa kami. Hindi pa kami. Pero MU na kami noon. Grabe makadalaga. MU. Tapos, wala pa yung mga inaantay namin na mga kasama. Kami pa lang yung dalawa doon. So, kung titignan mo kami, para kami nagde-date. Kasi kami lang dalawa, boy and girl. Yung nanliligaw sa akin from afar, dumating at doon siya pumunta. So parang, bakit siya nandito sa city?
Ganon. Tapos, ano sabi ng best friend na kasama mo? Inaya niya sama ka, jogging. Ganon. Eh, hindi namin in-expect na sasama kasi nag-long drive siya eh. From work niya sa munisipyo. Nung time na makita niya kayo, may alam na siya na nanligaw din itong isa? Eto na nga, kuya. Hanggang ngayon, hindi niya nga alam. Kaya sana hindi siya manood. Hindi siya manood. Pero sa dalawang yan, wala ka na naging kayo. Wala. Okay. Ayun. Tapos, wala. Kasi pumasok na nga sa eksena yung asawa ko ngayon. Bida-bida kasi yan eh. Kahit kailan. Tapos, eto. Actually, dalawang awkward moment. Same person. So, pagdating niya doon, inaya siya nung nililigaw sa akin na barkada niya din na best friend niya talaga. Na, tara, sama ka sa amin jogging. So, hindi namin ina-expect na sasama siya kasi pagod. Sumama siya, girl. Tapos, yun. Fast forward, ayoko na magpaligaw sa kanya. Ayoko na magpaligaw sa'yo. Ewe. Pero hindi naman ganun pagkasama. Basta sinabi ko na, Wait lang, sinasabihan mo niya yun, yung malayo or yung yung malayo. Okay. Oo. Tapos, So meaning gusto ko itong malapit. oo, kasi mabait siya. Breadwinner. Breadwinner, mabait. Face ka ba? Hindi, basta lang, actually pareho naman sila mabait. Wala naman akong problema. Pareho sila mabait. So pagtapos, nag-outing sila. So broken-hearted ang lolo mo. Kasi nga, ayoko na magpaligaw. Ayun. Nag-open up siya kay best friend. Na baka meron na siya. Cry lalo. Habang nag-open up siya, nag-chat kami. Ayo. Oo. Nasakta na aking kaibigan. Sasabihin ko na ba? Sabi ko, wag. Ayoko masira ang friendship nyo. Ganyan. Kasi nga, may gusto na ako kay Genjab. Pati kay Kenjap, may gusto ka na ng time na yon. So kay si best friend, Pinas forward ko na. so si best friend din na isa, wala din pala talaga. Kasi nung dumating naman yung asawa ko, ay sabi ko, ay talaga ito yung aasawahin na. Kasi nga si best friend, parang marami pa siyang paaralin. Kasi breadwinner. Kaya sabi ko, alam ko mag-asawa. Ayun. Kaya, sige, kanjap na lang. Sabi ko, wag mo sabihin, wag mo ako ipagpalit sa friendship nyo. Bo, pero nandiyan na kasi si Ken. Yun. Fast forward ulit. Pakichat sa akin kung sino yan na itatag ko para i-forward ko tong video natin. Fast forward ulit. Ha? Kilala ko hindi. Kilala mo. Gosh. Fast forward. Chat mo mamaya. Off air. Fast forward. Mag-asawa kami ni Ken. Nag-church na kami. Okay. Our church, the home of champions. Nakita ko ulit yung guy. Hindi nag-church. Church. Oh, Sino? Yung malayo o yung malapit? Malayo. Yung malayo kasi yung malapit ko is nag-passed away na siya. 2 years ago. No, 5 years ago na rin pala. Nag-leukemia siya. Okay. Pero married siya. Mabait naman yun. Kaya medyo late nga siya nag-asawa kasi nga breadwinner yun. Tapos yun, nag-passed away siya. Kaedad ko lang yun, kuya. Parang mga 5-7 years ago siya namatay. Si malayo, si far away yung kakilala ko. Yes, kasi nga ka-church natin siya. Kaya nung nasa live church na ako, actually nag-meet na lang kami nung part na ako ng worship team. Kasi nung pagbaba ko ganyan, sinalubong niya ako, "Uy, Tina," sabi ko, "Hi!" Dito ka pala. Yun. Pero nagtatawanan, may mga kanya-kanya na kaming pamilya. At mga kanya-kanya na rin. Nakapanood niya to. Eto pa, may continuation yun. Oo.
Embarrassing moment din. At ang may pakana yung asawa ko. Sige. Pandemic! Dumating. Nagkatrabaho kami. Awkward. Whole world. Pero okay kami, friends kami. Wala na yon kasi may kanya-kanya na kaming pamilya. So happy na. Ha? Nagkatrabaho kayo saan? Hindi ko nga pwede sabihin. Off-air na lang. So, nagkatrabaho kami. So, ayun na. One time, may konting celebration lang. Ganyan-ganyan. Ngayon, magkatrabaho kami kasama ko yung asawa ko. Kasama si Ken, tapos siya. Tsaka yung iba pa. Ganyan. Tapos kasama yung mga boss namin, mga head namin. Ganyan. So, hindi ko mabanggit na kasi magagets mo agad. Kasama yung mga heads namin, ganyan kuya. Ngayon, di celebration kasi parang may tinapos kaming big project. Tapos, napagtagumpayan namin, very successful. So, may konting celebration, ganyan. Tapos, parang itong si Guy, labas ng labas. Dahil, I think, inano lang naman siya, chine-check lang naman siya ng wife niya. Pero wala talaga. As in, ewan ko lang dito sa asawa kong invento. Basta ginawa niya lang ng kwento, pero wala talaga. Labas, chine-check. Di ba gano'n naman pag nasa work ka, tapos tatawag yung husband mo or wife mo, lalabas ka. Siyempre, ay yung maingay. Gano'n lang yun, as simple as that. Wala talagang meaning yun. Ano Ngayon, naman ang pakanta? sabi ng mga heads namin, uy, baka na, hinahanap na siya ng wife niya. Yan nga. Baka hinahanap na siya ng wife niya. Ganyan kasi nga, ginabi na tayo masyado. Sabi ng mga heads namin. Ang sabi ng magaling kong asawa, ay ma'am, baka alam ng wife niya na nandito si Tina. Parang, Magkaroon tuloy na idea yung iba. sabi ko, ha? Tapos sabi din nila, ha? Sabi din nila, parang lahat kami, kahit ako clueless, bakit ako? Tapos, Bakit biglang nadamay ka? yun nga, sabi ko, bakit? Ako yung nagtanong sa asawa ko. Sabi ko, bakit? Tapos sabi din nila ng mga heads namin, bakit? Sabi pa naman ni Ken, kasi po ex niya si Tina. Sabi ko, huy, hindi naging kami. O, diba? Inassume nga, hindi niya pala alam. Galing. Sabi ko, huy, hindi naging kami. Ito clueless yung mga boss. Ha, sandali lang. Ano nangyayari? Ano? Sabi ko, ma'am, hindi po. Naligaw lang po siya sa akin, pero hindi po naging kami. Ah, talaga ba? Naligaw. Tapos magkakasama tayong lahat ngayon. Hindi niya alam. Sabi naman ni Ken, ay pero ma'am, friends kami, circle of friends po kami. Kasi same industry kami, kuya, during the time. Kaya kami nagkakilala sa hospitality and tourism. So yun, nagkakaroon. Basta yun. Yun, kaya friends din nila si Ken, yung asawa ko. So yun, kaya friends kami. Kaya sabi nung mga boss, so buti hindi awkward sa inyo. Ay, hindi po kasi magkakaibigan po kami, magbabarkada. At saka may mga kanya-kanya na po kaming pamilya. Awkward lang talaga yung eksena na sinabi ni Ken. Kasi po nandito sa Tina. Sino yan? Mamaya, sasabihin ko sa'yo. Alam ko na, kwento ko na to sa'yo. Wala pa. Wala. Okay. Ano kwento? Sige. Sana. Next. Ang ganda ng embarrassing mo. Ang ganda na awkward na moments mo. Grabe, talaga yung awkwardness na yun na parang, oh my gosh. Tapos Okay. naalala ko pa, sinabi nila sa akin na, uy, alam mo, parang crush ka ni Sir Ken, type ka ni Sir Ken. Yung asawa ko nga. Sabi ko, hindi, friendly lang yun. Sabi ko kasi lagi kong kinakausap yun, hiningihan ko ng sponsorship. Doon sa resort na pinagtatrabahuan. Gamitan pala ito. Sabi ko, kaya kino-close ko yun. Kasi lagi ko hinihingi ng sponsorship yun. Sabi niya, hindi, type ka talaga nun. Sabi ko, tapos, di ba, deny ako. Tapos, nung nagkita kami ulit, asawa ko na siya. Galing. Galing ko talaga doon. Okay. Ang haba nun, kuya. Parang yung airtime ko. Yeah. Sige. Next tayo. Okay. So, ano naman, Overthinking small things.
Oh my gosh. Meron ka Ano bang ba yung ganyan? overthinking? Wala namang kabagay-bagay pero yung Oo, ang laki parang ng nagawan mo na siya ng kwento. oh, Yung nagkaroon ng social anxiety moment. Yung pala wala lang. yung mga tipong hindi lang nakatawag or hindi nakachat Mm. ang naisip na naku, baka pinagpalit na ako nito sa iba. Yan yung mga overthinking. Or stalking someone accidentally. Okay. Ganyan ka ba? Mas ganyan mga lalaki. Mas stalker bang babae sa lalaki? Ako hindi ako nagsustalk eh. Okay. Sinungaling. Eh, hindi talaga. Di ka nagapang-open ng ng social media ng asawa mo? Ay, hindi. Magulo Oh? kasi ang buhay niya. Kaya ayoko. Marami siya kausap. Magulo yung, sorry, ina-exaggerate ko lang po yung magulo yung buhay niya. Magulo yung, iba kasi di ba ang work ethics namin? Ang Yeah. dami. Okay. Oo, magulo siya. Magulo yung mga work niya. So, ayoko nang pasukin yun. Bahala siya. Nagugulat. Kaya ayaw kong ano. Ano sabi mo? Oo, kahit ako naguguluhan sa kanya. O, di ba? O, ikaw. Di ba? Kaya, huwag na nating pasukin yun. Basta na ibibigay ang mga dapat maiabot. Tatahimik na Pero tayo. do you overthink? Do you really overthink? Actually, Ito sa matawag ang ate ko, overthinking, di ba? parang mas yung girls, no? Kaming mga babae. Yung nag-overthink. Ginagawa na namin ng kwento. Tapos, Okay. wala naman. Pero kasi, hindi rin ako masyadong ganun eh. What you see is what you get sa akin eh. 'Di ba? Ikaw ba? Ako kasi may hindi is it a sign of insecurity kapag ka nag-overthink ka? Pwede kasi nag-overthink ka. Kasi hindi ka na-validate sometimes. May mga ganun ba? At trust issues din, Okay. 'di ba? Pwede. Or baka ginagawa mo lang yan kasi ikaw yung hindi dapat pagtiwalaan. Thinkers are doers. Oo. Pwede. Di ba? Pwede. So, when you overthink, like halimbawa kasi, sige, meron kang relationship, you're in a relationship, tapos, naging, kumbaga constant sa inyo na, sige, we communicate at this time, ganito tayo, tapos, hindi nagawa may isang araw na hindi nagawa yung Missed yun. opinion. Oo. So, nag-overthink ka na, ang dami mo na naisip, siguro nagbago na to, ang dami ng, meron kang sigurong kinakausap na iba, or bakit hindi ka nag-update, hindi ka ganyan. That's overthinking, right? O yun, nangyari yun sa akin. Oo, sige. Kwento mo yun. Wala, hindi ko na i-elaborate, pero totoo. Oo. Nangyayari pa yun sa relationships. So, Actually, sa amin din nung husband ko, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, kuya, kasi nga before hindi pa ako born again Christian nung boyfriend and girlfriend. So, sabi niya magsisimba daw siya. During Okay. that time, nag-work ako sa Manila. So, sabi niya magsisimba daw siya. Sabi ko, okay. So, ang bait naman ng guy na to. Nagsisimba. Tapos sabi ko, 12 na. Parang nag-chat siya sa akin, alas 8, alas 9, parang ganun. Alas 12 may huddle pa. Ayun na nga. Alas 12 na, hindi pa nagre-reply. Nag-chat na. Tapos na, kasi syempre, ligawan stage, medyo constant pa yung exchange ng Yeah. chat. Ano rin yan? Sabi ko, ano na rin, simba yan? Yun, ang dami ko na naisip. Tapos, nung umuwi ako ng Palawan, sinama niya ako sa church. Ganun pa. Naiintindihan ko na, ganun pala ka talaga katagal. So, ano implication nun sa atin kapag kami mga overthinking na pangyayari? Ako siguro kasi hindi lang ako sanay na magkaiba pa kasi yung culture namin and upbringing namin. I think ano yun sa relationship, kuya ha, may factor yon na magkaiba kayo ng upbringing.
Kasi iba yung ano nyo, iba yung principles in life nyo, iba yung beliefs nyo. So, naaaral siya over time. So, sa amin naman, actually ako marami akong na-adapt sa kanya. Hindi naman, very, totally different yung past relationship ko sa kanya. Actually, isa lang naman naging ex ko eh. O, klaro yan ha. Isa lang yung naging ex ko. At wala pa dun sa mag-best friend ha. At wala pa dun sa mag-best friend. Iba pa. So, Okay. yun, parang, it's total different talaga yung relationship na meron ako before na, hala, maya-maya. Yung ex ko, siya si thinkers are doers. Siya Okay. yung lahat pinupukol niya sa akin, baka ganito ako, baka ganito yung ginagawa Pero ko. yung Pero siya, gumagawa nun. ending na I found out, siya pala lahat ang gumagawa ng inano sa akin. Ngayon naman, syempre, naging next boyfriend ko, yung asawa ko ngayon. As in, total different, hindi kami ma-chat, hindi kami nagkakamustahan, hindi kami naghahanapan. Siguro maghahanap ka na lang if medyo late night na, saan ka na, It's okay. ha? And it's okay na gano'n. Ay sa amin, nag-work sa amin yon. Basta alam namin nasa work, kasi pareho kami ganon, pag nasa work, walang guluhan. Hindi clingy. Walang Oo. Sa bagay, pero Iba-iba kung naman. boyfriend, kahit na boyfriend-girlfriend stage, gano'n. Hindi masyado. Basta, Okay. alam namin na working hours, hindi masyado. Yon, hindi, depende siguro kung paanong mag-work sa inyo, sa relationship nyo. Kasi meron din ako mga friends na sila naman constant yung communication. Um, Yun yung nag-work para sa kanila. Depende Yeah. siguro kung anong demand ng bawat isa din. Mhm. Okay. Ikaw naniniwala ka ba, Kois, na dapat alam mo yung password ng bawat isa? No. I would always respect yung boundaries. That's something, hindi naman sacred, pero like for me, kahit na yung simpleng sa friends or sa relationship, no, yung phone, hihiramin, ayoko. Hindi ako naniniwala sa yun sa friends. Bakit? Kasi minsan pag nung nandyan pa ako sa bahay mo, yung gallery ko may mga mukha mo, selfie ka na selfie. Hindi. Pag ganon, yung 'di ba kasi na-access yung photo, na-access naman yung picture ng Kaya sabi ko, sige lang, kumanda ka lang sa birthday mo, lalabas yung naman naka-lock screen. Okay lang yan sa lock screen. Pero yung bubuksan mo tapos mag-scroll ka, mag-navigate Maganda doon, sa yung loob. intentionally nga alamin mo na, kakalkalin mo na yung personal nga. Tayo naman, buraot lang naman yung ginagawa natin. Papalitan natin. Picture lang yun. Papalitan natin yung Parang I don't, depende siguro yan, kasi may iba open talaga sila. I mean, yung iba nga, isang account lang yung kanilang, Parang hindi ko kaya yung isang account, kuya. ako din. Oo, hindi ko Parang kaya maging ketchup. Kung bigkabuhat talaga yung drama nyo, no? Hindi kasi 'di ba, may kanya-kanya kayong identity. Kahit naman sa, 'di ba, ano 'yun, kahit na mag-asawa kayo, meron kayong sense of Yeah. individual. Yan. Hindi ko nga makakalimutan. Hindi ko alam ha kung nag-work to sa lahat or baka matagal na panahon na rin kasi 'yun. Actually nakalimutan ko na kung narinig ko siya sa isang or napanood ko sa YouTube or sa isang mga seminar na dapat nga hindi ka nagbibihis sa harapan ng asawa mo or hindi kayo naliligo. Yeah, narinig ko rin yan. Panood ko yan. Oo. Diba? Kasi parang May element of pa rin. May element surprise, tsaka surprise. something exciting na to look forward pa rin. Yun. Yeah, oo. Ayan. So yun. Mm-mm. For me, pareho naman tayo doon sa ganong Uy, stand. sa mga listeners natin at saka sa watchers, no, comment down below kung ganun din ba kayo. Yes. Are you open to having one account or maybe browsing somebody else's social media? Oo. Or yung sa partner mo particularly, kung okay ba sa iyo yun? Comment nyo naman kung okay ba sa inyo. For me lang kuya, parang trust talaga eh.
Once na ganun ka, ibig sabihin may trust issue ka sa tao. And Okay. ano din yun, wino-work out yun. Kasi depende rin sa credibility mo ba. Kung minsan kasi hindi rin maiwasan, lalo na sa aming mga babae, paranoid kami. Kapag meron ka ng, ang tawag dito, may past record ka. Yan, paranoid kaming mga babae. Kasi na-compare ko siya doon sa ex ko nga, kumpara ngayon kay Ken. Kay Ken talaga, balak sa buhay. Eh, meron ka bang may trust issue ka pa kay Ken? Pa? Nagka-trust. Alam mo naman, Hindi. ano naman yung, Parang hindi ka naman magkaka-trust issue kay Ken. alam mo yung karibal ko sa asawa ko. Hindi third party, trabaho. Trabaho, totoo Kaya naman yan. sinisingil din ako kasi ganun din ako Parang ko rin man. Oo, totoo din. yun. Kaya, Okay. sige na lang. Kaysa naman, okay na lang din yun. Mm. Wala tayo Okay. magagawa. Okay. Yeah. So, sometimes kasi talaga, yun nga, it's normal yung pag-overthink. Not normal, but ano pala siya, mas usually nangyayari siya sa aming mga kababaihan. So, when workout siya, hindi ko naman sinasabi na lahat ay kagaya namin. Lahat, Pero ayun na nga, alam mo yun, so behind yung doon sa mga pinag-usapan nating embarrassing moment, yung mga nangyari sa yung awkward moments, di ba? So may mga pala yan. Lahat yan, eventually, you'll learn something from it. Meron kang matututunan doon kung bakit nangyayari yun. Katulad ko, nung nung nag-slide ako, kasi, nag-break ako. Hindi na ako pumasok na naka-shorts lang ng ganun. tama. Ang dami ko naman brief noong time na hindi ko sinusuot. Kasi nga, di ba, mas komportable yung ganun, mahangin-hangin. Fresh lang. Fresh lang. So, yun. Pero, ako naman sa akin siguro yung learnings ko from yung mga nangyari is masaya lang kasi friends kami lahat. Yeah. So, yun. Ano lang, may mga ganun talagang tao na ipapadala sa buhay mo na dadaan sila and siguro minsan yung magkakaroon ng moments or minsan igagrab yung opportunity, baka pwede. Yun nga, like yung ligawan stage, getting to know. Pero ang maganda lang kasi is hindi naging, hindi pinilit ng Yeah. mga tao. Kung pag hindi na nag-work, hindi na nag-work. But ang maganda doon kasi nag-remain yung relationship. Tapos yung magkikita kayo ulit na pareho na kayong nasa masayang estado ng buhay. Happy Yeah. na siya, happy ka na rin. Yun. So, at Ayun, kung gano'n. Kung pareho kayong masaya. oo. Paano yung isa sa inyo? Hindi, like halimbawa, hindi nag-workout yung relationship. And Alam ko ma-realize kasi nauna ako nag-asawa sa kanya, pero ano kasi, paano ba? Maganda naman kasi yung closure. Naging maayos naman, naging friends naman kami in the end. Yun nga lang, hindi na friends pa nagka-ano. nga sila ng asawa mo di ba? Oo nga, diba? Sabay pa sila nag-travel. At ano pa sila, bonding pa sila dun sa ano ba yun? Master's exam nila, whatever. Yun. So, actually, yung ano doon is, hindi na nagkaalaman yung mag-best friend. Okay. Sila yung walang closure. Pero okay na yun. Kasi okay na yun. Ibauda lang natin yun. Dahil, Yung bang best friend na namatay na, kilala ko hindi. feeling ko kilala mo siya kasi born again din siya. Pero hindi siya sa church natin. Iba siya. Ibang church niya. Alam ko during that time, sa Palawan National School siya nag-church. May church ba dun? Na born again? I'm not sure. Baka baka location, parang ganun. Ganun, siguro. Hindi siya regular na nangyayari. Yun, maraming learnings. But anyway,
Mhm. Ang iniisip ko dyan sa mga, with all the things that had happened in the past na nakakatawa, embarrassing, and sometimes it's annoying to remember. Ang lesson siguro dyan would be, it's okay na sometimes pumalpak. 'Di ba? Or, may mga ganong kang moments. Kasi kasama yung sa buhay. And it's a learning experience. Sometimes it will definitely teach you something. It's either you do it again or not Mhm. anymore. Diba? Kasi baka mamaya nangyari yung embarrassing moment mo na ganun, ay you learn from it. Wag na lang, hindi ko na gagawin itong mga ganitong bagay para Hihina ako hindi na bago papasok. Oo. Oo, totoo Yeah. yan. Huwag tayo masyadong maging hard sa sarili natin na minsan kasi ang Yes. taas-taas ng standard natin sa sarili natin. Hulo, nagkamali ako, nakakahiya. 'Di ba? Normal lang 'yan. At yan No, nga, it's a process kasi. It's yes. a process. So, everyone is still learning the hard way, sabi nga. Mhm. So, we're figuring things out of doon sa mga nangyayari sa paligid or sa buhay natin. So, hindi yan, minsan yung kinakaya mo, it's but normal. Mhm. Diba? Ito nga yung Hindi, ito nga yung usual na scenario ngayon. Pag nagkamali ka, yung mga totoo mm. mong kaibigan, pagtatawanan ka muna. So, yan. Tutulungan ka at hindi ka iiwan. Pero tatawanan ka muna nila. Siguro, ay, And for me, maybe no? nandun yung funny side of it. Diba? Yan Oo. yung masaya doon eh. For me kasi yung pagtawa nila to sa ano mo, it's also a way of letting you feel light doon sa nangyari. Na huwag masyadong dibdibin, girl. Ano ba yan? Diba? Hindi na, lahat ng Saka it's always good season. to look back to those stories. Yes. Di ba? Pagka, halimbawa, 5 years from now, napag-usapan nyo ulit yung mga ganong bagay, tatawanan nyo talaga, ay, ito yung nangyari Oh, ito noon yan. last na to talaga, promise. Ah, Dinala meron pa. Dinala kami, naalala ko lang kasi, as in, naiiyak talaga kaming magkakapatid, kakatawa sa nanay ko. Ah, Dinala kami ng kuya ko sa Rockwell. Bilang mga probinsyano at probinsyana, sabi ng kuya ko, mga sosyal at mga mayayaman yung pumupunta ng Rockwell. So, lahat naman kami nakagayak. 'Di ba? Tapos lakad-lakad, ganyan. Pero totoong mayaman lang sa amin nun, yung nanay namin. Lalakad-lakad okay. kami, ganyan. Tapos yung nanay namin, natisod na, as in, nagsalubsob talaga siya, ganun talaga siya. Sabi ko, tapos ang tagal lang namin mag-react na ibangon siya, tumawa muna kami lahat. Tapos hanggang papasok na mo, lahat kami umiiyak kakatawa. Kasi nga, parang natatawa kami kasi nagpa-pretend din kaming mayaman, ganyan. Tapos, yung totoong mayaman talaga sa amin. Ito pa yun ito pa. Anyways, yun lang. Buti hindi siya nagalit. Syempre galit siya. Ano ba yun? At tagal-tagal niyo mag-react. Bisa tulungan niyo na ako. Tayo niyo ako ganyan. Hindi ko kayo papakainin. Hindi ko kayo lilibre sa ganyan. Tapos kami, wala kami pakialam. Tawa lang kami ng tawa sa kanya. Kasi Grabe kayo sa nanay niyo. alam ko parang nagpa-parlor pa siya noon kasi nga na pressure naman kami sa kuya ko na uy pupunta dadali ko kayo sa Rockwell mga social mga tao doon ha eh. Dahil ba tayo laki tayong probinsya at saka 90s pa yon kuya. So, ayun. Okay. Alright. Meron kaming Next. time few questions sa kanila sa lahat ng mga viewers natin or listeners natin. Okay. Meron ka bang situation or ikaw ba to na nag-type ka ng napakahabang message mo tapos dinilit mo lang din? Bakit kaya? Mag-resign ka sana kaso sabi mo, ay wala pa pala akong pera. Wag na lang. Wala pala sa urim. Mataas pala yung bilihin. Sayang. Oo. Or, Wala sa nangyayari yan sa saan? pagalit ka. Ay, Diba? Or loob mo.
So magta-type ka, sasabihin mo lahat ng gusto mo. Gigil na gigil ka, tapos ma-realize mo, parang ang sakit naman ito masyado. So, i-delete ka na. Or yung chinachat mo biglang dumating, may dalang pasalubong. Kaya batiin na kayo agad. Wala pala. Or, eto, nagpa-practice ka na sa pag nagkaharap kami. Ito talaga yung gusto kong sabihin sa kanya. Para pagdating, Wala ka lang nasabi. Natameme ka. Or, if you have a fun memory na nakakahiya na until now, pag naaalala mo, natatawa ka na lang, comment down below, share mo yan sa akin. yes. Share nyo sa amin yan, yung mga bagay na yan. Okay? Yes. So, promise hindi namin kayo i-judge. Yes. Konti lang. Ayan. So, well, this episode is just to tell everyone na it's okay to make mistakes. Lahat tayo, no? Lahat. Yes. Parang ikaw nagsasabi, lahat tayo mabaho yung poops natin. Pare-pareho lang Diba? tayo. Pare-pareho lang tayo. Oo, pare-pareho lang tayo dumudumi. Pare-pareho lang tayo nagkakamali. In a different way, in a different time. Pero, gano'n talaga. Kahit pa na ang suot mo ay LV or naka-Prada ka pa niyan, ganun pa rin yan. Naalala ko nung parang nagkaroon ako ng awkward and nakakahiya na rin. Pero serious naman to sa work ko. Naalala ko sabi ni Ken sa akin, it's okay. Sabi niya, shit happens in life. Ganun talaga. Hindi mo mapa-perfect yung ano. Pero in every ganun naman na pangyayari sa atin, may mga natututunan tayo. Yun yung importante dun eh. Saka it's how you react Yes! doon sa sitwasyon na yun. So yun na nga, even if it's embarrassing, even if it's parang dumating ka sa point na ayaw mo nang maalala, eventually, it will get lighter. Tapos magiging mapapaisip ka na lang, matatawa ka na lang, oo nga, ano ginawa ko to. And Oo nga, even yung nangyari. reaction mo, tatawanan mo, Yes. ako naman mag-react no? Totoo yan. Di ba? So, lahat tayo may ganun. Ang difference lang, yung iba hindi inaamin. Okay, gamit ko na ha. Oy, namin ko rin naman yan ha. Embarrassing yun. Oo nga. Nga si Junjun. Yan, tawanan na lang natin yan and let's learn from it and let's keep going. Tuloy-tuloy lang ang buhay kahit na may mga ganyan tayong experiences. Alright, maraming salamat. Kayo, Yes, comment down kayo. below. And if Para you malaman namin yung mga story nyo. yes, and meron kayong mga suggested topics for our next episodes, i-comment nyo lang yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Thank you. Bless everyone and stay safe. Bye! Ingat.